Hi, maligayang pagbabalik sa Pinoy Movie Rewind. Ito ang part 2 ng karugtong ng Parasite the Grey, at kung di mo pa napanood ang part 1, ilalagay ko ang link sa ibabang description. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang kwento. Matapos pasukin ng isang misteryosong nilalang ang kanyang katawan, isang ordinaryong estudyante sa high school ang napilitang makisali sa isang nakamamatay na digmaan sa pagitan ng mga tao at mga parasitong kumakain ng laman. Dahil may kakaibang nilalang na naninirahan sa kanyang kanang kamay, nalampasan na niya ang napakaraming nakakatakot na labanan. Ngunit habang lalo pang lumalakas ang kanyang mga kalaban, unti-unting bumabagabag sa lahat ang isang tanong. Sino ba talaga ang tunay na halimaw? At ano nga ba ang tunay na nagpapakatao sa isang tao? Matapos mawala ng maraming kasamahan dahil sa mga parasito, may natuklasang hindi inaasahan si Detective Hirama. Isang mapanganib na psychopath na nagngangalang Origami ang tila may kakaibang kakayahan. Kahit papaano, natutukoy niya kung ang isang tao ay ganap na tao o kung may parasite na nagtatago sa loob nito. Nang mapagtanto kung gaano ito kapaki-pakinabang, dinala siya ni Hirama sa istasyon ng pulis at pinagamit upang suriin ang lahat ng pangunahing sospek. Isa-isang pumasok ang bawat tao sa silid. Kapag wala siyang naramdamang kakaiba, sinasabi lang ni Origami na tao ang taong iyon at agad itong pinapalaya. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok si Shinichi. Sa unang tingin pa lang, agad niyang naramdaman na may kakaiba sa binata. Alam niyang hindi na ito ganap na tao, pero sa hindi malamang dahilan, pinili ng psychopath na itago ang katotohanan. Sa halip na isumbong si Shinichi, mahinahon niyang sinabi sa mga pulis na wala itong kainahinala. Dahil doon, nakalabas si Shinichi nang walang anumang problema. Habang pauwi siya, biglang naramdaman ni Migi ang presensya ng isa pang parasite sa malapit. Agad niyang ginabayan si Shinichi patungo roon, at hindi nagtagal ay tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na eksena. Isang parasite ang abalang nilalamon ng bangkay ng isang tao. Sa puntong iyon, mas malakas at mas bihasan na si Shinichi sa pakikipaglaban. Sandaling ginulo ni Migi ang parasite. Sinamantala ni Shinichi ang pagkakataon at mabilis na itinulus ang kanyang kamay diretso sa puso ng nilalang. Agad itong namatay, maging si Migi ay namangha sa kung gaano kadaling natalo ni Shinichi ang kalaban. Nang matapos ang laban, tiningnan ni Shinichi ang bangkay ng biktima at labis siyang nalungkot. Nais sana niyang mas maaga siyang dumating upang mailigtas ang taong iyon. Habang nakatayo siya roon, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa malapit. Agad niyang hinanap ang pinanggalingan nito, ngunit kahit saan siya tumingin ay wala siyang nakitang kainahinala. Ang hindi niya alam, naroon pa rin ang photographer na palihim na sumusubaybay sa kanya at nasaksihan nito ang buong pangyayari. Samantala, sa town hall, natanggap ni Mayor Hayakawa ang balitang may isa na namang parasite na napatay ni Shinichi. Nagalit siya at nagsimulang mag-isip ng paghihiganti. Ngunit iba ang pananaw ni Ryoko. Sinabi niyang hindi kailangang kumilos agad. Sa halip, mas mabuting maging matyaga at huwag munang gumawa ng anumang hakbang. Naniniwala siyang darating ang panahon na hihinto rin si Shinichi sa pangangaso sa mga parasite. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang plano. Hayagang tumutol ang ilang parasite at hiniling kay Goto, ang pinakamalakas sa kanilang lahat, na siya ang gumawa ng pinal na desisyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, wala si Goto at hindi siya matagpuan. Nang mawala siya, wala nang gustong kumontra sa pamumuno ni Ryoko. Sa huli, sinunod ng grupo ang kanyang utos at nagpa siyang pabayaan muna si Shinichi. Samantala, isang kakaibang parasite na nagngangalang Miki ang lumabas para sa kanyang morning run. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong lalaking nag-eehersisyo sa kalsada, pero agad na lumabas ang tunay niyang pagkatao. Habang tumatakbo, napadaan siya sa opisina ng Yakuza at bigla na lang natawa. Napansin siya ng isang miyembro ng gang at tinanong kung ano ang nakakatawa, pero hindi siya sumagot. Sa halip, bigla niyang sinunggaban ng lalaki at marahas na ibinagsak ang ulo nito sa lupa. Dahil sa lakas ng tama, wala na itong naging pagkakataong lumaban. Para kay Miki, simula pa lang yun. Parang normal lang na bahagi ng kanyang ehersisyo, kalmado siyang pumasok sa opisina ng Yakuza. Ilang sandali lang ang lumipas, umalangaw ang mga sigaw sa buong gusali. Isa-isang pinatay ni Miki ang 8 miyembro ng gang sa loob. Paglabas niya, wala nang buhay na naiwan sa opisina. Samantala, sa isang malapit na restaurant, nakipagkita si Ryoko sa photographer na si Kuremore. Matagal na nitong lihim na iniimbestigahan si Shinichi. Naniniwala siyang maaari niyang ibigay sa pulis ang mga litrato nito. Kapag nahuli si Shinichi, posibleng matuntun din ng mga awtoridad ang iba pang parasites. Pero alam ni Ryoko na maaaring siya rin ang mabunyag dahil sa planong iyon. Para pigilan siya, hiniling ni Ryoko na maghintay muna siya. Sinabi niyang dati niyang estudyante si Shinichi at ayaw niya itong ipahamak hanggat hindi siya lubos na sigurado. Dahil kapanipaniwala ang dahilan, pumayag si Kuremore na maghintay muna. Gayunpaman, hindi niya itinigil ang kanyang investigasyon. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagtungo siya sa paaralan ni Shinichi at lihim itong minanmanan mula sa malayo. Ngunit napansin siya ni Shinichi. Nang mapagtanto niyang may sumusunod sa kanya, gumawa siya ng plano. Sa halip na harapin ito sa mataong lugar, tahimik niyang inilayo si Kuremore papunta sa isang liblib na lugar. Nang silang dalawa na lang ang naroon, hinarap ni Shinichi si Kuremore at pinilit itong magsabi ng totoo.
Dahil wala na siyang matatakbuhan, inamin nitong si Ryoko ang nagsabi sa kanya tungkol kay Shinichi at nagsabing may kaugnayan ito sa mga parasite. Nagulat si Shinichi sa kanyang narinig, ngunit nagpasya rin siyang magsabi ng katotohanan. Ipinaliwanag niyang unti-unti nang naging kuta ng mga parasite ang buong prefecture. Pagkatapos, ibinunyag niya ang mas nakakagulat na sikreto. Hindi lamang ordinaryong parasite si Ryoko na nagtatago sa mga tao, isa siya sa mga pinuno at posibleng pinakamatalinong parasite sa kanilang lahat. Bago niya paalisin si Kuromori, mahigpit niya itong binalaan. Sinabi niyang kalimutan na ang lahat ng nalaman at bumalik sa normal na buhay. Kung hindi, darating ang araw na hahabulin din siya ng mga parasite. Sa kasamaang palad, binaliwala ni Kuromori ang babala. Sa halip na umiwas, lalo pa siyang naging determinado na ilantad ang katotohanan. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa City Hall at nakipagpanayam kay Mayor Hiwa. Habang kunwari ay nagsasagawa ng normal na interview, palihim siyang nag-iwan ng isang recorder upang espyahin ang alkalde. Sa una, mukhang naging maayos ang lahat ayon sa kanyang plano. Ngunit ilang sandali matapos siyang umalis, natuklasan ng isa sa mga parasite ang nakatagong recorder. Nang malaman ni Hayakawa ang tungkol sa recorder, napagpasyahan niyang sapat na ang lahat. Hindi na niya sinunod ang utos ni Ryoko at nagpasya siyang kumilos sa sarili niyang paraan. Ngayon, gusto niyang ipapatay sina Kuromori at Shinichi. Samantala, matapos ang klase, sabay na naglalakad pauwi sina Shinichi at Sati. Habang normal silang nag-uusap, biglang nakaramdam ng panganib si Migi. May mga parasite sa malapit. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5. Dahil ayaw niyang madamay si Sati, agad na humiwalay si Shinichi at tumakbo sa ibang direksyon. Gaya ng inaasahan, sinundan siya ng mga parasite. Makalipas ang ilang sandali, hinarap niya ang kanilang pinuno na nagpakilalang si Miki. Sa unang tingin, isa lang siyang parasite. Pero mas nakakatakot ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit 5 parasite ang naramdaman ni Migi ay dahil ang katawan ni Miki ay kontrolado ng 5 magkakaibang parasite. Tig-isa ang kumokontrol sa bawat braso at binti, habang ang isa naman ang kumokontrol sa ulo. Magkakasama silang gumagamit ng iisang katawan, dahilan upang maging napakalakas at nakakatakot na kalaban si Miki. Pagsisimula ng laban, maingat na pinag-aralan ni Migi ang galaw ng kalaban. Kahit napakalakas nito, may napansin siyang kahinaan. Dahil 5 parasite ang sabay na kumokontrol sa katawan, hindi ganap na magkakatugma ang kanilang mga galaw. Malalakas ang kanilang mga atake, pero kulang sa koordinasyon. Agad na sinamantala ni Migi ang pagkakataon. Habang nakatutok si Miki kay Shinichi, umakyat si Migi sa isang puno at biglang umatake mula sa itaas. Sakto ang tama, sa isang mabilis na hiwa, napugot niya ang ulo ni Miki. Bumagsak ang malakas na kalaban sa lupa. Inakala ni Shinichi at Migi na tapos na ang laban kaya naghanda silang sirain ang puso nito upang tuluyan na itong mapatay. Ngunit bago nila magawa iyon, may mga taong papalapit sa lugar. Kapag nagtagal pa sila, maaaring may makakita sa lahat ng nangyayari. Wala silang nagawa kundi ang umatras. Akala nila iyon ang tamang desisyon, pero malaking pagkakamali pala iyon. Ilang sandali lang, muling gumalaw ang walang ulong katawan. Ang parasite na kumokontrol sa kanang braso ang siyang yumako sa buong katawan. At ang parasite na iyon ay si Goto, ang pinakamalakas at pinakamapanganib na parasite na nakaharap ni Shinichi. Dito nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Hindi pala si Miki lamang ang kumokontrol sa katawan. Kahit sino sa 5 parasite ay maaaring mangibabaw anumang oras, pati ang boses, kilos, at personalidad ng katawan ay kaya nilang baguhin. Ngayong si Goto na ang may kontrol, lalo pang lumaki ang banta. Pagkatapos, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Kalmadong inutusan ni Goto ang naputol na ulo ni Miki na bumalik. Gumapang ito gamit ang mga parasite na galamay hanggang makarating sa katawan at muling nakakabit. Samantala, nasa bahay si Kuromori at masayang kasama ang kanyang anak. Sa ilang sandali, tila normal ang lahat. Kalaunan, lumabas siya upang mamalengke. Ngunit pagbalik niya, napansin niya ang ilang kaina-hinalang sasakyan na nakaparada malapit sa kanilang apartment. Agad siyang kinabahan. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak, mabilis siyang tumakbo pauwi. Habang papalapit siya, lalo siyang nilamon ng takot. Pagdating niya, bumungad ang pinakamasakit na katotohanan. Pinatay na ng mga parasite ang kanyang anak. Lubos siyang nawasak sa kanyang nakita. Ang matinding kalungkutan ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Matapos ang insidente, kinausap ni Detective Hiramama si Kuromori dahil pinaghihinalaan itong may kaugnayan sa mga parasite. Ngunit wala na siyang pakialam sa investigasyon. Ang tanging nasa isip niya ay paghihiganti. Nang walang nakatingin, lihim siyang tumakas mula sa istasyon ng pulis. Kasabay nito, nalaman ni Ryoko ang pagkamatay ng anak ni Kuromori. Hindi tulad ng ibang parasite, labis siyang nabahala sa nangyari. Agad niyang hinarap si Hayakawa at galit na galit itong pinagsabihan dahil sinuwi nito ang kanyang utos. Hindi lamang nito nabigong patayin sina Shinichi at Kuromori, kundi naging dahilan pa ito ng pagkamatay ng isang inosenteng bata. Dahil sa pagtatalong iyon, nagsimulang mabunyag ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng mga pinuno ng mga parasite. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi si Ryoko at tahimik na naglaan ng oras kasama ang kanyang anak. Habang kinakarga at nilalaro niya ito,
unti-unting may mga damdaming umuusbong sa kanya na hindi niya kailanman inasahan. Dahan-daang binabago siya ng pagiging isang ina. Sa unang pagkakataon, nagsimula niyang maunawaan ang mga emosyon na hindi kayang maramdaman ng karamihan sa mga parasite. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang payapang sandali. Paglabas niya ng silid, napansin niyang may mga sumusunod sa kanya. Ilang parasite ang lihim na nagmamanman sa kanya. Nagkunwari siyang walang napansin at mahinahong pinangunahan sila papunta sa isang parking lot. Nang makalayo sila sa mga tao, huminto siya at humarap sa kanila. Makalipas ang ilang segundo, 3 parasite ang lumabas mula sa dilim at pinalibutan siya. Inutusan nila siyang huwag gumalaw at sinabi nilang ipinadala sila ni Hayakawa upang patayin siya. Ngunit hindi man lang nabahala si Ryoko. Kalmado niyang sinabi na hindi sapat ang 3 parasite para talunin siya. Bago pa sila makakilos, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Biglang naghiwa-hiwalay ang ilang bahagi ng mukha ni Ryoko, na tila may mga nawawalang piraso. Kasabay nito, 3 matutulis na parasite blade ang bumulusok mula sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Direktang tumagos ang mga ito sa puso ng 3 parasite. Agad silang namatay bago pa man makalaban. Ilang sandali lang, bumalik ang mga piraso at muling dumikit sa mukha ni Ryoko na parang walang nangyari. Matapos patayin ng mga umatake, bumalik siya sa silid ng kanyang anak. Ngunit pagtingin niya sa kuna, wala na ang sanggol. Isang sulat na lamang ang naiwan. Ang mensahe ay mula kay Kuromori. Nakasaad doon na dinala niya ang bata at naghihintay siya sa istasyon ng pulis. Samantala, tinawagan ni Detective Hirama si Kuromori. Sinubukan niya itong kumbensihin na sabihin ang kanyang lokasyon upang magsama sila sa paghihiganti laban sa mga parasite. Ngunit tumanggi si Kuromori. Dahil sa matinding lungkot at galit sa pagkamatay ng kanyang anak, iginiit niyang haharapin niya ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos ng tawag, lihim niyang ipinadala ang kanyang lokasyon kay Ryoko. Nang matanggap ito ni Ryoko, nagpasya siyang puntahan siya. Ngunit bago umalis, tinawagan din niya si Shinichi at hiniling na pumunta rin ito. Kasabay nito, natuklasan ng Japanese Task Force na maraming parasite ang nagtatago sa loob ng gusali ng prefecture. Agad silang nagsagawa ng malawakang operasyon. Pagdating ng mga pulis, inanunsyo nilang may sniper sa bubong ng gusali. Ginamit nila iyon bilang dahilan upang ilikas ang lahat ng nasa loob. Ngunit iba ang tunay nilang pakay. Bawat taong lumalabas ng gusali ay kailangang dumaan sa isang espesyal na scanner. Kayang matukoy ng makinang ito ang pagkakaiba ng tao at parasite. Kapag natukoy na parasite ang isang tao, tahimik siyang inilalayo ng mga pulis sa karamihan. Pagkatapos ay kinukulong siya sa pagitan ng ilang bus at isa-isang pinapatay. Nang mapagtanto ng mga parasite ang nangyayari, marami sa kanila ang nataranta at sinubukang tumakas bago pa makarating sa scanner. Ngunit handa na ang mga pulis. Isang malawakang pagtugis ang agad na isinagawa sa buong lugar. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon para sa mga parasite nang isama ng mga pulis si Hiragami. Dahil sa kakaiba nitong kakayahan, nagsilbi siyang buhay na detector na kayang matukoy ang sinumang parasite na nagtatago sa anyo ng tao. Sa tulong ni Hiragami, sunod-sunod na napatay ng task force ang mga parasite. Sa huli, hinarap nila si Mayor Hayakawa. Kahit sa gitna ng panganib, ipinagtanggol pa rin ni Hayakawa ang mga parasite. Iginiit niyang kailangan sila ng mundo at tumutulong silang kontrolin ang populasyon ng tao. Ngunit wala nang balak makinig ang mga pulis. Walang pag-aalinlangan, agad nila siyang pinaulanan ng bala. Daan-daang bala ang tumama kay Hayakawa. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak siya sa lupa. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Sa kabila ng matagal niyang pagtulong sa mga parasite, tao pala talaga si Hayakawa. Nang hindi nila namamalayan, isang inosenteng tao ang napatay ng mga pulis. Bago pa nila lubos na maunawaan ang nangyari, may isa pang nilalang na dumating. Si Goto. Sa sandaling makita siya ni Origami, agad niyang nakumpirmang hindi ito tao. Kaagad na nagpaputok ang mga pulis, ngunit ibang klase si Goto. Gamit ang parasite sa kanyang kaliwang braso, gumawa siya ng parang kalasag na humarang sa lahat ng bala. Isa-isang tumama ang mga ito at basta na lamang nalaglag na parang mga bowl ang papel. Natulala ang lahat, hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong kalakas na nilalang. Sa unang pagkakataon, kahit si Origami ay nakaramdam ng matinding takot. Napagtanto niyang siguradong mamamatay siya kapag nanatili roon, kaya palihim siyang tumakas ng walang nakakapansin. Ang desisyong iyon ang nagligtas sa kanyang buhay, dahil ilang segundo lang ang lumipas, walang kahirap-hirap na pinaslang ni Goto ang mga pulis. Samantala, dumating si Ryoko sa lugar kung saan naghihintay si Kuromori kasama ang kanyang anak. Agad niyang ipinaliwanag na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng anak nitong babae, ngunit tumanggi si Kuromori na makinig. Lubos na siyang nilamon ng sakit at puot dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Ang tanging gusto niya ngayon ay makapaghiganti. Hindi nagtagal, dumating si Shinichi at sinubukang tukalmayan siya. Nakiusap siyang tumigil na bago pa lumala ang lahat. Ngunit walang epekto ang kanyang mga salita. Habang dahan-daang lumalapit si Ryoko, natuntun ni na Detective Hirama at ng kanyang mga tauhan ang lokasyon ni Kuromori at agad silang dumating sa lugar. Pagkakita sa mga pulis, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Kuromori. Sa sobrang desperasyon, ginamit niyang bihag ang bata at tinangkang ihagis ito mula sa mataas na lugar. Wala nang ibang pagpipilian si Ryoko.
Sa isang iglap, inilabas niya ang talim ng kanyang parasite at tinusok ang puso ni Kuromore. Agad itong namatay. Kahit napakalungkot ng nangyari, iyon lang ang paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Matapos mamatay si Kuromore, muli niyang niyakap ang kanyang anak. Ngunit dahil dito, nakita ng lahat ang kanyang tunay na anyo. Agad na napagtanto ng mga pulis na isa siyang parasite. Sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga baril at inutusan siyang huwag gumalaw. Ngunit hindi sila pinansin ni Ryoko. Tahimik lang siyang naglakad papalapit kay Shinichi habang karga ang kanyang anak. Nang makita itong hindi sumusunod, nagpaputok si Detective Hirama. Tumama ang bala sa noo ni Ryoko. Ngunit ikinagulat ng lahat, iniluwa lamang niya ang bala at halos agad na naghilom ang kanyang sugat. Muli siyang pinaputukan ng mga pulis. 12 ng bala ang tumama sa kanya mula sa iba't ibang direksyon, ngunit hindi siya gumanti. Sa halip, ginamit niya ang kanyang parasite upang protektahan ang kanyang anak laban sa mga bala. Kahit paulit-ulit siyang binabaril, tuloy-tuloy pa rin siyang naglalakad. Nang makita ito, sumigaw si Shinichi sa mga pulis na tumigil na. Ipinaalala niyang ang batang nasa bisig ni Ryoko ay isang ganap na tao. Pagkarinig nito, agad na inutusan ni Detective Hirama ang kanyang mga tauhan na itigil ang pamamaril. Duguan at halos hindi na makatayo, sa wakas ay nakalapit si Ryoko kay Shinichi. Tahimik niyang sinabi na ito na ang kanilang huling pagkikita. Inamin niyang marami siyang natutunan sa pamumuhay kasama ng mga tao. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang mga damdaming hindi kailanman nararanasan ng karamihan sa mga parasite. Habang nakatingin sa kanyang anak, malungkot niyang sinabi na sana ay nabuhay siya bilang isang ordinaryong ina at siya mismo ang nagpalaki rito. Ngunit alam niyang hindi na iyon mangyayari, kaya marahan niyang ibinigay ang bata kay Shinichi. Nakiusap siyang palakihin ito bilang isang masaya at malusog na tao. Pagkatapos, may isa pa siyang ibinunyag. Sinabi niyang sa lahat ng kanyang naging eksperimento, ang pinakamahalaga ay hindi ang pag-aaral sa mga tao, kundi ang pagiging isang ina. Ngayong naranasan na niya ang damdaming iyon, naniniwala siyang natupad na ang kanyang layunin. Ilang sandali lang ang lumipas, bumigay na ang kanyang katawan. Bumagsak si Ryoko sa lupa at tuluyang namatay. Habang pinagmamasdan ng lahat, mabilis na nagsimulang mabulok ang kanyang katawan. Sa nakita ni Shinichi, naalala niya ang sarili niyang ina na isinakripisyo rin ng lahat para mailigtas ang kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at tuluyan siyang napaiyak. Maya-maya, dumating si Sati. Lumapit siya kay Shinichi at mahigpit niya itong niyakap habang karga ang munting si Toki. Sa maikling sandaling yun, tila natapos din sa wakas ang lahat ng kaguluhan. Pagkaraan ng insidente, dinala ng isang pulis si Toki sa protective custody habang naghahanda si Detective Hirama na tanungin si Shinichi tungkol sa lahat ng nangyari. Ngunit bago pa magsimula ang investigasyon, may isang pulis na nagmamadaling dumating dala ang masamang balita. Nauwi sa trahedya ang operasyon sa City Hall. Nalipol ang buong task force, at si Goto ang may kagagawan nito. Agad silang nagtungo sa City Hall. Pagdating nila, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanila. Walang pakialam na inihagis ni Goto ang putol na ulo ng isang tao na parabang wala lang yun. Dahil dito, natulala ang lahat. Agad siyang nakilala ni Migi at sinabi kay Shinichi ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ito rin ang kalabang nakalaban nila noon, ngunit mas malakas na ito ngayon. Sa unang pagkakataon, kahit si Migi ay natatakot, sinabihan niya si Shinichi na tumakas, at agad naman itong sumunod. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo hanggang makarating sa isang parking lot. Doon, nabuksan ni Migi ang isang kotse at dali-dali silang sumakay at tumakas. Ngunit mabilis ding kumilos si Goto. Tumalon siya mula sa tuktok ng gusali at bumagsak sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Agad siyang pinaputukan ni Detective Hirama, ngunit walang epekto ang mga bala. Madali lamang itong hinarang ni Goto at ibinalik pa ang mga bala sa direksyon ng mga pulis. Tinamaan si Hirama at agad na namatay. Matapos makita ang napakalaking kapangyarihan ni Goto, nawalan na ng pag-asa ang natitirang mga pulis. Wala nang nagtangkang pigilan siya at hinayaan na lamang siyang habulin si Shinichi. Hindi nagtagal, ninakaw ni Goto ang isang malakas na sports bike at mabilis na hinabol ang kanilang sasakyan. Habang nasa loob ng kotse, patuloy na sinusubaybayan ni Migi ang lokasyon ni Goto. Sa una, paliit ng paliit ang pagitan nila. Maya-maya, sinabi ni Migi ang nakakabahalang balita. Wala na ang pagitan natin. Bago pa makapag-react si Shinichi, bumagsak si Goto sa bubong ng kanilang umaandar na kotse habang nakasakay pa rin sa motorsiklo. Halos madurog ang sasakyan sa lakas ng banggaan. Habang pilit kinokontrol ni Migi ang kotse, desperado namang kumapit si Shinichi para mabuhay. Dahil sa matinding sagupaan, tuluyan silang nawala ng kontrol at sumalpok ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Dapat sana'y ikinamatay nila iyon, ngunit dahil sa mabilis na pagkilos ni Migi, nakaligtas silang dalawa. Mula sa di kalayuan, nilingon ni Shinichi ang nagliliyab na wasak na kotse. Sa isang sandali, inakala niyang patay na si Goto, ngunit agad yung pinabulaanan ni Migi. Ayon sa kanya, hindi sapat ang simpleng aksidente upang mapatay si Goto. At gaya ng kanyang inaasahan, unti-unting lumabas si Goto mula sa naglalagablab na apoy habang mabilis na naghihilom ang kanyang katawan. Napagtanto nilang hindi na sila maaaring manatili roon, kaya tumakbo si Shinichi papasok sa makapal na kagubatan.
Habang tumatakbo, gumawa siya ng isang sibat na kahoy bilang sandata. Maya-maya, nakaisip si Migi ng isang napakapeligrosong plano. Sa unang pagkakataon, tuluyan niyang inihiwalay ang sarili mula sa katawan ni Shinichi. Simple lang ang plano. Aatakihin ni Migi si Goto mula sa isang direksyon habang si Shinichi naman ay sasalakay mula sa kabila. Pagdating ni Goto, bigla siyang inatake ni Migi mula sa likuran. Ngunit agad na nabasa ni Goto ang kanilang plano. Madali niyang naharang ang pag-atake at mabilis na lumingon. Gayunpaman, ang pagkilos na iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Shinichi. Bigla siyang lumabas mula sa likod ng isang puno at buong lakas na itinarak ang sibat. Ngunit kahit abala si Goto, nagawa pa rin niyang pigilan ang pag-atake. Napakabilis ng halimaw. Hindi sumuko si Migi. Paulit-ulit siyang umatake upang makalikhan ng malalim na sugat. Muntik na siyang magtagumpay, ngunit nagtulungan ng 4 pang parasite na kumokontrol sa katawan ni Goto upang harangin ang bawat pag-atake. Dahil sa kanilang perpektong pagtutulungan, nabigyan si Goto ng sapat na oras upang muling buuin ang kanyang nasirang katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Migi ang masakit na katotohanan. Hindi nila kayang manalo. Sinabihan niya si Shinichi na tumakas agad, ngunit tumanggi itong iwan siya. Wala na lamang siyang nagawa kundi panuurin habang isa-isang pinaghihiwalay ni Goto ang katawan ni Migi. Matapang na lumaban si Migi hanggang sa kanyang huling sandali, ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Nang halos maubos na ang kanyang enerhiya, ginamit niya ang natitira niyang lakas upang ilihis ang atensyon ni Goto. Dahil sa maikling pagkakataong iyon, nakatakas si Shinichi. Ilang segundo lang ang lumipas, tuluyan ng winasak ni Goto ang natitira kay Migi. Ngayon ay nag-iisa na si Shinichi. Patuloy siyang tumakbo sa kagubatan habang malakas ang buhos ng ulan hanggang sa marating niya ang isang abandonadong bahagi ng nuclear facility. Pagod na pagod at wasak ang kanyang damdamin, bumagsak siya sa lupa. Habang hirap na humihinga, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Satomi ang tumatawag. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Shinichi matapos mawala ng malay. Natagpuan pala siya ni Satomi at ginamot ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, sabay silang nagising. Sa una, maayos ang lahat. Ngunit may napansin si Shinichi. May isang mata na tumubo sa natitira niyang nasugatang braso. Iisa lang ang ibig sabihin nito. May buhay pa ang ilang selula ni Migi sa loob ng kanyang katawan. Sa una, tila magandang balita iyon. Ngunit may malaking problema. Nararamdaman ng mga parasite ang presensya ng isa't isa. Kung buhay pa ang mga selula ni Migi, matutunto ni Goto ang kinaroroonan ni Shinichi, at hindi magtatagal ay mahahanap din siya nito. Samantala, sa entrada ng nuclear facility, napansin ng isang empleyado ang pagpasok ni Goto at sinubukan itong pigilan. Ngunit hindi man lang niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, pinugot ni Goto ang kanyang ulo. Napagtanto ni Shinichi na wala na siyang matatakbuhan. Kaya nagpaalam siya kay Satomi at naghanda para sa kanyang huling laban. Sa halip na magtago, sinadya niyang ipakita ang kanyang lokasyon upang maakit si Goto papunta sa bahagi ng pasilidad na may nuclear waste. Pagdating doon, tumalon si Shinichi sa isang napakalaking mekanikal na pandurog na dahan-daw ang gumagalaw sa lugar. Sa isang sandali, mukhang makakatakas na sana siya. Ngunit may ibang plano si Goto. Ginamit niya ang kanyang parasite upang gawing malahayop ang kanyang mga binti at tumalon ng napakataas. Ilang saglit lang, bumagsak siya mismo sa ibabaw ng gumagalaw na makina. Ngayon, wala nang matatakbuhan si Shinichi. Isa na lang ang kanyang braso, halos wala na siyang lakas, at ang pinakamakapangyarihang parasite sa mundo ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Agad siyang sinalakay ni Goto. Paulit-ulit na humiwas sa hangin ang kanyang matutulis na talim, halos wala ng pagkakataon si Shinichi na may pagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, aksidenteng naputol ni Goto ang mga cable na sumusuporta sa napakalaking mekanikal na pandurog. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang buong makina. Habang bumabagsak ang lahat, napansin ni Shinichi ang isang kinakalawang na bakal na nakatusok sa tambak ng basura sa ibaba. Napagtanto niyang iyon na marahil ang huli niyang pagkakataon, kaya nagsugal siya. Habang halos sumasayad sa kanya ang mga talim ni Goto, mabilis siyang dumula sa lupa at dinampot ang bakal. Pagkatapos, buong lakas siyang sumugod kay Goto. Malalim na bumaon ang bakal sa dibdib ni Goto. Ngunit may isang problema, hindi nito natama ng puso. Kahit desperado na ang pag-ataking iyon, buhay pa rin si Goto. Galit na galit, agad siyang gumanti. Ngunit nang tumama ang isa sa kanyang parasite blade sa sugatang braso ni Shinichi, may kakaibang nangyari. Biglang nagkaroon ng reaksyon ng isang bahagi ng katawan ni Goto. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang lumitaw. Humiwalay ang isang bahagi ng parasite sa katawan ni Goto at unti-unting nabuo ang isang pamilyar na anyo. Si Migi, hindi makapaniwala si Shinichi sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Migi na bago siya tuluyang matalo, lihim siyang nag-iwan ng ilang selula sa loob ng katawan ni Goto. Sa buong panahong iyon, unti-unti nitong sinisira si Goto mula sa loob. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Ibinunyag din ni Migi na ang bakal na ginamit ni Shinichi ay kontaminado ng radioactive waste mula sa pasilidad. Dahil sa radyasyon, tuluyang nag-ulo ang katawan ni Goto. Bigla siyang nawalan ng kontrol. Nagsimulang magbaluktot at magbago ang kanyang katawan sa isang nakakatakot na halimaw. Naging hindi matatag ang kanyang anyo.
Unti-unting natutunaw ang kanyang laman, at hindi na maayos na nagtutulungan ng iba't ibang parasite sa loob ng kanyang katawan. Ang dating halos imposibleng talunin na nilalang ay unti-unti nang nagkakawatak-watak. Ilang sandali lang ang lumipas, sumabog ang katawan ni Goto. Sa wakas, tila natalo na ang halimaw. Ngunit kahit ganoon, tumanggi pa rin siyang mamatay. Patuloy pa ring tumitibok ang kanyang puso sa parasite na nakatago sa loob ng kanyang ulo. Dahan-daang sinubukan ng natitira niyang mga selula na buuin muli ang kanyang katawan. Nang makita iyon, alam ni Shinichi na iisa na lang ang paraan upang tuluyan siyang mapatay. Marahan siyang lumapit sa natitira kay Goto. Pagkatapos, itinulak niya ito papasok sa naglalagablab na pagan ng garbage incinerator. Nilamon ng apoy ang natitira sa parasite. At sa wakas, tuluyan ng natalo ni Shinichi ang pinakamakapangyarihang parasite sa mundo. Makalipas ang ilang panahon, ipinaliwanag ni Migi na naapektuhan din siya ng radyasyon. Dahil sa tinamong pinsala, kailangan niyang pumasok sa isang napakahabang pagtulog habang unti-unting naghihilom ang kanyang mga selula. Maaaring tumagal iyon ng ilang taon, o baka ilang dekada pa. Bago siya tuluyang magpaalam, sinabi ni Migi ang isang magandang balita. Dahil hindi na niya aktibong kinokontrol ang braso ni Shinichi, unti-unti nitong mababawi ang kanyang normal na kanang kamay. Nagpaalam ang dalawang magkaibigan ng may matinding lungkot. Pareho nilang hindi alam kung magkikita o makakapag-usap pa silang muli. Pagkatapos noon, nakatulog na si Migi. Makalipas ang halos isang taon, tuluyan nang naging payapa ang buhay. Dinalaw ni Shinichi at Satomi ang munting si Taki na malaki na ang ipinagbago mula noong huli nila itong makita. Matapos silang magsama ng ilang sandali, namasyal ang dalawa sa lungsod. Mukhang normal na muli ang lahat. Hiniling ni Satomi kay Shinichi na bumili ng ice cream at masaya naman siyang pumunta sa kalapit na tindahan. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang panganib. Mula sa malayo, lihim silang minamasdan ni Irigami. Hindi niya kailanman nakalimutan si Shinichi. Nang makakita siya ng pagkakataon, dinukot niya si Satomi at mabilis itong dinala palayo. Pagbalik ni Shinichi at hindi niya makita si Satomi, agad niya itong hinanap. Hindi nagtagal, nakita niyang kinakaladkad ni Irigami si Satomi papunta sa isang gusali. Alam ni Irigami na susundan siya ni Shinichi, kaya dinala niya si Satomi sa rooftop. Pagdating doon, walang pag-aalinlangang pinatay niya ang isang lalaki, na parang wala lang sa kanya. Nang makarating si Shinichi, ibinunyag ni Irigami ang dahilan ng kanyang pagkahumaling. Mula pa noong una silang magkita sa istasyon ng pulis, isa lang ang gusto niyang malaman. Ano ang tingin ng isang tunay na halimaw sa kanya? Para kay Irigami, si Shinichi ay hindi naganap na tao at hindi rin ganap na parasite. Naniniwala siyang si Shinichi lang ang makakasagot sa tanong na iyon. Sa kabila ng lahat, kalmado pa ring sinabi ni Shinichi na tao pa rin siya. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya isang espesyal na halimaw. Ngunit biglang nagsalita si Satomi. Tinawag niyang tanga si Irigami at sinabi niyang naaawa siya rito. Agad na nagdilim ang mukha ni Irigami sa sobrang galit. Pagkatapos, bigla siyang umatras papunta sa gilid ng rooftop at walang babalang itinulak si Satomi pababa ng gusali. Agad na sumugod si Shinichi. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya kay Irigami, dahilan upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tumalon siya upang abutin si Satomi at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang sandali, tila nailigtas na niya ito, ngunit unti-unting dumudulas ang mga daliri ni Satomi. Habang papakawala na siya, nilamon si Shinichi ng matinding pagsisisi. Sunod-sunod na pumasok sa kanyang isip ang lahat ng mga taong nawala sa kanya. Ang kanyang ina, si Ryoko, at si Migi, lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay muling bumalik. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Si Migi, sa loob lamang ng isang maikling sandali, nagising siya mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang tulungan si Shinichi na hilahin si Satomi pabalik sa ligtas na lugar. At pagkatapos noon, muli siyang nakatulog. Nailigtas si Satomi. Magkatabi silang humiga sa rooftop, nagpapasalamat na pareho silang buhay. Habang nagpapahinga, sa wakas ay inamin ni Shinichi ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sinabi niyang matapos niyang itapon ang patay na aso noon, labis niya itong pinagsisihan. Kaya binalikan niya ito, inilibing sa ilalim ng isang puno, at sinubukang itama ang kanyang nagawa. Isang simpleng sandali lamang iyon, ngunit ipinakita kung gaano kalaki ang pagbabago ni Shinichi. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nanatili pa rin ang kanyang pagkatao. At dito nagtatapos ang kahangahangang kwento. Kung natapos mo ang recap na to, huwag kalimutan i-like ang video at mag-iwan ng komento sa baba. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Hanggang sa susunod.